Narito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, maginito ang kasaysayan. Julius, anak. Ha? Julius? Baka may ibang tao makakita sa atin. Anak, nakalaya na ako. Hindi kayo dapat naparito. Anak, hindi ka ba natutuwa na pagkaraan ng mahabang panahon, nagkita uli tayo? Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Kung gaano ko pinanamikan na mapitos mayakap ka. Sa mahabang panahon ng pagkabilang mo ko, walang araw na hindi kita naalala. Walang araw na hindi ko ipinagdasal sa Diyos na muli tayo magkita. At pagkasama, mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Kung wala na kayong ibang sasabihin pa, pwede na kayong umalis. Julius, May inaasikaso akong project na ginagawa ko ng plano. Hinihintay na yun ang mga kliyente ko. hindi mo ba ako matutuloy? Maluwag ang mundo. Anak, ikaw lang ang alam kong matatakbuhan ko. Ang inaasahan kong kukot-kot sa akin. May iba ko kayong mga kakilala at kaibigan na maaari niyong puntahan. Hindi ka ba nasasabit na muli tayong magkasama? Gaya ng panlalabig at pangungulila ako sa'yo. Marami pa ako importanteng gagawin. Anak, Makakaalis na kayo. Kuya, hindi na po kayo, oh. Hindi na kayo nag-wet-wet. Malamig. Lira, yung sinasabi ko sa'yo, Kasi busy na po kayo. Lolo Sinon. Pero hindi po ako interesado dyan sa sinasabi ninyo tungkol kay Oswald. sabi ko nga sa'yo ako, nagulat ako nang nakangiti siyang lumapit sa akin at humingi ng dispensa na hindi magandang ihinasa niya sa akin nung minsan. Ang alam ko po, bastos ang taong yun. Nakipagkaibigan nga sa akin. Wala naman kayo sa kanya. Mukhang mabait naman eh. Naku, Lolo. Mahirap na po magbago ang gaya ng taong yun. Lira, Ewan ko po, Lolo, ha? Hindi naman sa judgmental ako. Pero, mahirap po akong maniwala na magiging mabait ang taong nakita ko lang. Nakita na ako. Julio? Anong problema? Hindi ako makapag-concentrate dito sa ginagawa kong plano, Nadia. Dahil sa ama mo? Hindi mo sinabi sa akin. Pero kanina, may nag-doorbell, sumilip ako sa bintana. Kaya nakita at narinig ko kung sino yung kausap mo sa labas ng gate. Nadia, Lalapit harap sa inyo. Pero sinara mo na yung gate. Nagbalik ka na dito sa bahay. Hindi ko tuloy nakausap ang ito niya. walang dahilan para kausapin mo siya, Nadia. Ama mo siya. Bilan ko. Sundin mo ako. Serious. Sa maraming pagkakataon, ikaw ang nasusunod sa bahay na to. Sinusunod ko ang gusto mo dahil ayoko magkaroon tayo ng problema. Pero pagdating sa ama ko, huwag mo akong kukontrahin. Huwag mo akong pangungunahan. Dahil mag-aaway tayo. balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, maginito ang kasaysayan.
mo lang yung makakasalubong ko. Natutuwa rin ako nung nagkita tayo, Senor. Naniniwala ako. Napapaluha ka pa. Sobrang tuwa. Laya ka na pala. Kanina lang. Oo bahala ko pa naman dumalaw sa isa bakalawa. Nung huling dalaw mo kasi sa akin, hindi ko pa alam na lalaya na ako. Kaya hindi ko nasabi sa iyo agad. Teka. Dapat magdiwang tayo sa paglaya mo. Doon tayo sa restaurant. Hindi ako nagugutom. Ano gusto mo? Hoy, alam ko na. Isa nga palang pinakagusto mo. Ang makita ng anak mo. Kaya sasamahan kita kina Julius. Galing na ako sa kanila, Senor. Di, nayakap mo yung anak mo. Oo. At naramdaman mo rin ang yakap ng anak mo na labis-labis mong pinananabikan. Hindi. Hindi ko nayakap ang anak ko, Senor. Hindi siya natuwa nang makita ako. Hindi niya ako pinanggap. At pinagtabuyan niya ako. Akala ko mangyayari ang misang napanaginipan ko. Na kapag nagkita kami ni Julius, matutuwa siya. Yayakapin ako ng mahigpit. Ng mahigpit. Gaya ng gagawin ko pagyakap sa kanya. Pero nagkamali ako. Kabaliktaran sa panaginip ko ang nangyari. Nang makita ko ng anak ko, parang hindi niya ako kilala. Parang ibang tao ako sa kanya. Wala akong naramdamang pagkatuwa niya sa aming pagkikita. At wala akong naramdamang pananabik at pagmamahal ng anak na matagal na nawalay sa kanyang sariling ama. Itagal ko pa namang nanabik at nangulila sa kanya. Itagal kong umasa at umasam. Pero ano naging kapalit ng aking pagmamahal sa kanya? Ano? Ayan mo. Kung pinabayaan ka ng sarili mong anak, narito. Senor, ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Ano po yan, Lolo Sinon? Dito ba sa atin titira si Lolo Diego? Oo, Apo. Payag ka ba, Mira? Lolo Diego, pasensya na po kayo pero hindi po ko payag na tumira kayo dito sa amin. Mira, hindi ka payag? Opo, Lolo Diego. Hindi po ko payag. Kundi, payag po ako. Talagang palabiro ito ako mo, Sinolo. Ikaw na bahalang magpasensya sa kornea ng bata niya. Alam niyo po, dito po sa amin, sisiguruhin ko po hindi kayo tatanda, Lolo Diego. Bakit kayo? Bakit? Bakit nga? Kasi po, kakainan ko kayo lagi ng pangtabata. Gaya ng bisong baboy at bisong baka. Ay, hindi ko na makuha ko tumanda. Kaninang bago po umulan, nakita ko ng matandang lalaki na yun na nakatayo sa ilalim ng puno doon sa kabilang kalsada. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Nagtitiis sa maulanan. Wala pa naman siyang payong. Nakasombrero lang.
Parang lagi siyang nakatanaw dito sa bahay namin. Sino pa kaya yun? Sino matandang yun? Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Mama! Mama, sandali ho. Huwag niyo akong talikuran. Basang-basa na ho kayo. Ito ang payong ho. Talagang dinala ko to para sa inyo. Salamat. May nakapayong niyo ho kayo. Pwede niyo nang tanggalin yung sombrero niyo. Oo. Sabi ko na eh. Parang familiar kayo sa akin. Nakita ko na ho kayo eh. Nung minsan kausap kayo ng asawa ko sa labas ng gate. Ikaw ang asawa ni Julius? Oo. Ako si Nadia. Ano kong pangalan niyo? Diego. Ano kong ginagawa niyo dito sa tapat ng bahay namin? Wala. Hindi ko kayo magtitiis na maulanan nang matagal dito na walang dahilan. Nagbabaka sakali lang ako na makita si Julius. Ay, wala ko sa amin ng asawa ko. Nasasabik kasi akong makita ang aking anak. Ako bang kinakausap mo? Kayo nga. Kayo lang naman nung nilapitan at kinausap ko, magtatanong pa kayo. Gagawin niyo pa akong tanga. Hindi naman, Amang. So tandaan, namimihasa ka na. Nananamantala ka pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nung minsan, nakita ko kayong binigyan ng payong ng mami ko. Anak ka ni Nadia at Julius? Oo, kaya ayoko magmulest sa kayo sa sino man sa mga parents ko. Lalo na sa mami ko. Hindi ako nagmumulesta sa mami mo. Anong hindi? Nung binigyan kayo ng payong ng mami ko, inabutan niya ba kayo ng pera? Ayoko nga tanggapin yun, pero ipinilit niya sa akin. Magkukunwari ka pa't magmamalinis no? Lahat naman ng pulubi, gahaman sa limos. Hindi ako pulubi. Kung hindi kayo pulubi, bakit madalas kayong tumanghod dito sa tapat ng bahay namin? Dahil nag-aabang na naman kayo na maabutan kayo ng mami ko ng pera? Hindi ba? Hindi. Gagawin niyo pa ako sinungaling ha? Umalis na nga kayo. Amang. Ano ba tingin niyo? Sabi mo umalis na kayo eh. Alis! Mula ngayon ayoko nang makikita ang pagmumukha niyo rito sa tapat ng bahay namin. Kapag nakita ko pa uli kayo, hindi ko na kayo itutulak lang. Sasapakin ko na kayo. Bubulpain ko pa kayo. At ngayon, naritong tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo, tanda. Kung ayaw niyo samain sa akin, huwag na kayong tatanghod sa tapat ng bahay namin. Huwag na huwag! Sarili kong apo ang nagbanta at malakit sa akin.
sarili kong dugo at laman. Lolo? Lolo? Nasaktan po ba kayo? Ay, hindi, Neng. Kayaan niyo po. Alalayan ko kayong tumayo. Ako, salamat. Salamat, Neng. Kung hindi po kayo nasaktan, bakit po kayo lumuluha? Hindi naman, napuwing lang ako. Nakita ko po, itinulak kayo ng salbahing lalaki. Hindi sa salbahe. Napakasalbahe po niya. Hindi niya na po kayo ginalang. Wala naman po walang ginagawang masama sa kanya. Bakit kayo lang naman kayo dito sa harap ng bahay nila? Sinaktan niyo na kayo at pinagbantaan? At yung pinagtaguyan? Bakit po? Sa kanya po ba itong kalsada? Ineng, Ay, kaya po ang pangalan ko. ako naman si Diego. Lolo Diego, araw-araw po ako nagtitinda ng sampagita. Nakarating lang po ako dito dahil hindi pa po ubos yung paninda ko. Ganun ba? Opo, Wait, teka't bibili ako ng sampagita. magkano po? Papakyawin ko na ang tindan mo. Ay, talaga po? Di mo po ito eh. 50 pesos po lahat. Oo, sige, Altea. Papakyawin ko talaga ang tindan mo. Dahil natutuwa ako sa iyo. Napakabait mong bata. Oswald. Oh, bagong cellphone. Para sa'yo. Okay ito. Mamahalin. Kunin mo na. Ayos. Ayos? Yan lang ba ang masasabi mo? Ano bang inaasahan yung sasabihin ko? Hindi ka man na ba magpapasalamat? Daddy ko kayo. Tungkulin yung bigyan ako ng mga pangangailangan ko. Ang inaasahan ko, matutuwa ka. Magpapasalamat. Dahil sinisikap ko mabigyan ka ng mga bagay na hindi ako nagkaroon nung kasing gulang mo pa lang ako. At matikman mo ang maganda at marangyang buhay na kabaligtaran ng mga hirap na dinanas ko nung araw. Hindi pa ba kayo pwede magbigay na wala kayong inaasahang kapalit? Hindi ako naghahanap ng kapalit sa mga naibibigay ko sa'yo. Ano yung sinusumbat nyo? Ang gusto ko lang, maramdaman na na-appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa'yo. At irespeto mo ako. Ang respeto, ibinibigay. Hindi inuobliga. Inuobliga kitang igana ako dahil magulang mo ako. Igagalang ko kayo kung karapat dapat kayong irespeto. Bakit? Hindi ba ako karespeto bilang ama mo? Hindi ba? Kayo ang nakakaalam sa sagot sa tanong na yan. Hindi ako. Oswald! Huwag mo akong talikuran! Kinakausap pa kita! Oswald! Oswald! Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ano ba yan? Tangali, ang dapat umiinom ka, Julius. Kailangan, Nadia. Hindi ka naman sugapa sa ala. Kung tutuusin, hindi ako dapat uminom. Lalo pat nag-iisa lang ako. Pero hindi ko maiwasan. Kung hindi ako iinom ng alak, parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Dahil sa ginagawa sa akin ng anak mo. Ano na naman bang problema mo kay Oswald? Pakiramdam ko habang nagtatagal, lalo siya nagiging malayo sa akin. Akala mo lang yun. Yun ang pinapakita at pinaparamdam niya sa akin.
Mabait na anak si Oswald. Ayo, oo. Mabait siya. Matino. Kapag kausap mo siya, mahinaon siya magsalita. Parang maamugto pa. Pero pagdating sa akin, palagi na lang pabala ang mga sagot niya. Hindi ko gusto. Kung kausapin niya ako, wala akong maramdamang paggalang. Walang pagrespeto. Julius, Okay lang gagawin niya ang gano'n sa akin. Pakitaan niya ako at paramdaman ng mga hindi mabuti. Kung responsable ako, ama. Kung pabaya ako at batugan. Pero nandiyan hindi ako responsable. Sa abot ng makakaya ko, ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang isang mabuting padre de pamilya. Nagtatrabaho ako ng matindi. Halos gawin kong araw pati gabi. Lahat ng pagsisikap ginagawa ko para mabigyan ang pamilya na ito ng magandang buhay. Pero anong kapalit ng lahat? Ang kapalit ng mga pagsisikap ko. Ang pagtitiis at pagsasakripisyo ko. Ano? Huh? Gotcha. Masabag lubos ang ginagawa pagtrato sa akin, Oswald. Ako, masabag loob ko. hayaan mo. Kakausapin ko si Oswald. Kakausapin ko si Oswald. Hindi para pakiusapan siyang respeto ka, Julius. Gagantungan ko ang ano ko. Para lalo kanyang hindi igalang. Dahil hindi ka respeto. Hindi. Ate, bili na kayo ng kwek-kwek, oh. Salamat, kuya. Lira? Dito ko pala nagtitinda sa kantong ito. Opo, Lolo Diego. Pero minsan po, lumilipat ako ng pwesto. Kung lilipat ka, ako na magtutulak ng kariton mo. Ay, naku, huwag na po. Hayaan mo na ako. Doon na lang po kayo sa bahay. Makinig ng TV o kaya manood ng radyo. Mabating ka yata. Sinadya ko po talagang balik sa rin. Para mapangiti ko naman kayo. Kasi, mas gumagwapo po kayo. Pag ganyan nakangiti kayo. Kaya gusto ko lagi kang kasama eh. Lagi kang nagsasabi ng totoo. Lolo Diego, joker na rin kayo, ha? Naawa lang ako sa'yo. Sigurado po makakarami ako ng benta ngayon. Dahil maraming napaparaan dito. Hindi po, dahil katulong ko po kayo sa pagtitinda. Sige nga po, sample nga po ng pag-aalo, Lolo Diego. Kwek, kwek! Bili na kayo ng palamig at kwek, kwek! Naparito ako sa loob ng simbahan. Nakalukod sa harap ng altara at nagsusumamo sa inyo. Dahil dininig po ninyo ang dasal kong makalaya na ako. Pero hindi pa po natutupad ang pinaka-aasam-asam ko. Ang maramdaman ko ang pagmamahal ng nag-iisang pinakamamahal kong anak. Si Julius. Siya po lamang ang nag-iisang ala-alang naiwan sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Ang nag-iisa kong anak na inasam kong makapiling. Na inaasahan kong magiging gabay ko sa aking pagtanda.
sa mga nalalabing araw ko rito sa lupa. Pero ano po ang naging pagkakamali ko, Panginoon? Ano po ang naging pagkakasala ko? Bakit naging malayo sa akin ang loob ni Julius? Bakit po para akong may nakahahawa, nakapandimbiling sakit na pinalayo niya ako sa kanila ng kanyang pamilya? Bakit po, Diyos ko? Bakit? Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Pagmamalasig ka naman, oh. Ate Amanda, Nakapagsisising na isip ko pang dumaan dito sa simbahan. Akalain ko ba namang may makakasalubong ako rito ng demonyo? napakasakit mo naman magsalita. Ay, di ba? Totoo lang naman yung sinabi ko, ah. Buti hindi ka umusok nang pumasok ka ng simbahan. Buti hindi ka nasunog. Demonyo ka. Kriminal. Mamamatay tao. Hindi maaga mawawala ang kapatid ko kung hindi dahil sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ko gustong maagang mawala si Lord. Hindi siya mamamatay kung hindi dahil sa kagawan mong hayop ka. Kriminal. Demonyo. Ate, pinagtitingilan tayo ng mga tao. At bakit? Nahihiya ka? Ha? Ayaw mo malaman na ibang tao na kriminal ka? Mamamatay tao? Demonyo! Kung nagkasala man ako, nagdusa na ako. Kulang pa yung pinagdusa mo sa loob ng bilangguan. Ang dapat sa'yo hindi na lumaya. Kung ako lang ang masusunod, hindi kita palalayain kailanman. Bibitayin na kita. Walang saysay na makipagtalo ako sa'yo. Sarado ng isip mo. Demonyo ka! Walang hiya ka. At ako pa ang palalabasin mo masama. Sino sa akin? Magsasampag kita ka ng bata ka. Lumayas ka sa harapan ko. Sinabi ko lumayas ka sa harapan ko. Laya! Ate, kung mo'y tinulak ang bata, wala naman siyang kasalanan sa'yo. Wala! Isang malaking pagkakamali at kasalanan niya ay pagtanggol ang gaya mong demonyo. Ayun po ang demonyo! Ano ko na dito? Narito kayo sa harap ng simbahan. Ang sama-sama ng inuugali niyo. Naninigaw kayo, nananakit, napakasal kayo. Ay, isip mo, wilgadora ka na. Hindi mo na ako ginagalang. Hindi mo ako nire-respeto. Kulikot mo ito. Ganito. Kung hindi ka tinuturuan ng modo ng mga magulang mo, ako magtuturo sa'yo mag-inuka. Ate, ano pa? At dudugoy ko ang bukanga mo maldita. Ate, tama na. Magpusak ka ng bata. Tama na. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Kawawa ka naman, Diego. Hindi ako sa sarili ko naaawa sinun. Sinigaw-sigaw ang kapalan sinampal ng hipag mo. Paglabas mo sa simbahan kanina, sa harap ng ibang tao. Ayoko na sanang ipaalam sa inyo ng apo mo.
Kaso po, Lolo Diego, nahalata ko po may bakas ng sampal sa pisngi ninyo. Kaya natanong namin kayo ni Lolo Sinon. Kay Althea ako naawa. Althea? Yung batang babaeng nagsasampagita sa harap ng simbahan. 8 taon lang siguro yun. Althea po pala ang pangalan niya. Wala naman siyang kasalanan. Umawat lang siya kay Ate Amanda. Pero pati siya sinaktan ng hipag ko. Buti na lang, dumating na barangay tanod na umawat sa kanya. At inilayo siya. Kung saan-saan ko po nakikita yung batang babaeng magsasampagitan na yun eh, Lolo Diego. Ewan ko ba, Lira? Pero, napakagaan ng loob ko sa batang yan. Mabait siya. Mukha nga po siya mabait. Kay Amanda mabigat ang loob ko, Checo. Sa doon, Napakamapanghus ka ng hipag mong yan. Kung nagkataong nakita ko ng saktan kanya, baka hindi ako makapagtimpi at mapagsalitaan ko siya ng masakit. Ako? Baka hindi ko lang po siya mapagsalitaan ng masakit, Lolo Sinon. Lira, Naku, Lolo Diego, paano kapag hindi na po turing namin ni Lolo Sinon sa inyo? parang kadugo na rin ang turing ko sa inyo ng lolo mo. Kung nagkataon po, nakita ko sinaktan kayo ng mataray na hipag ninyo. Baka, kahit matanda na po siya, masabunutan ko siya. Ang sampagita. Wow! Ang sampagita ay magandang bulaklak. Mapango at mahalimuyak. Paborito ng matangkad at panda. Kapag isinabit sa liig, mapapaindak. Ang sampagita. Wow! Galing! Ang galing naman. Ang galing mong tumulain, ha? Ay, Tia po. Dahil sa ganda ng tula mo, bibili ako ng sampagita. Salamat po. Bigyan mo akong 2. 20 pesos po. Oh, ayan. Sa'yo na ang sukli. Ay, 50 pesos po ito. Oo. Mas malaki po po ang tipi sa akin kaysa sa presyo ng bulaklak. Magaling ka kasing tumula. Masipag pa. At maganda. Uy, swerte ng mga magulang mo. Eh, wala na po ako mga magpulang. Ha? Ulila ka na pala? Opo. Sabi po ng lola ko, bata pa po ako na mamatay ang tatay at nanay ko. Kawawa ka naman pala. Lagi ka bang nagtitinda ng sampagita dito sa harap ng simbahan? Opo. Basta po may simba. Sige, Iha. Dahil natuwa ako sa'yo, mula ngayon, suki mo na ako. Sinabi niyo po yan, ha? Oo. Dito na ako laging magsisimba. At basta nagsimba ako, bibili ako sa'yo ng sampagita. Lolo, Sinon. Bumangon po muna kayo. Bakit? May problema ka ba? Hindi po ako. Si Lolo Diego. Lolo Checo mo? Hindi po ako umuwi sa taligaan niya. Pakinggan niyo. Lolo Checo mo? Parang nahihirapan siya. Lolo, isingin niyo po kaya siya. Ha? Baka pinagawa niyo si Lolo Diego. balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito
dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Shalom. Salamat sa pag-aalala mo sa akin kagabi. Pasensya ka na, Jacob. Ginising kita. Nabahala kasi kami ni Lira nang marinig namin umuungol ka. Hindi naman ako binangungol. Pero sumakit ka mo ang tiyan mo. Madalas naman akong ganun. Madalas sumakit ang tiyan mo? Oo. Pero nawawala rin. Mabuti pa magpatuktor ka. Hindi na. Hindi para malaman mong dahilan ng madalas ng pagsakit ng tiyan mo. Huwag kang mag-alala sa gastos. May kaunting ipon ako. Noon na. Nakakahiya na. Ilang araw na akong pakainin dito sa bahay. Gagastosan mo pa ako? Huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman pabigat sabi ni Lira eh. Nakakatulong ka pa nga sa apo ko sa pagtitinda ng merienda. At sino pa ba magtutulungan kundi tayong magkakasama sa isang bubong? Kung talagang gusto mo akong matulungan, may ipakikiusap sana ako sa iyo. Ano yan? Maaari mo ba akong maipasok ng trabaho sa construction? Sampagita. Kahit saan, mayroong makikita. Bulaklak na maputi at kahali-halina. Kung gusto mo ikaw ay maging maganda, namili ng bulaklak ng sampagita. Ang sampagita. Wow, wala. Walang bibili sa'yo, bata. Kasi ang pangit ng tula mo. Hindi na po baling pangit ang tula ko. Huwag lang pangit ang ugali ng gaya ninyo. Lintik sa batang to. Padudubuin ko sa ng pali ang bunganga mo. Baldi, sa bata ka. Samanda. Ano? Samanda, ano ba? Nasa harap kayo ng simbahan. Mananakit kayo ng bata. Ano ba pakialam mo na dyan? Kaibigan ko ang batang gusto niyo saktan. Kaya pala kayo maldita at antipatical. Sabihin niyo lang gusto niyo sabihin. Pagsalitaan niyo ako ng kung ano-ano, hindi ko kayo papatulan. Pero, kapag sinaktan niyo si Althea, ako makakalaban niyo. Senor, salamat. Maraming salamat at naipasok mo ko rito sa construction. Oo, hindi na natapos yung pasasalamat mo sa akin, Jacob. Maliit na bagay lang naman ang naitulong ko sa iyo eh. Napakalaking bagay para sa akin na nakasama ako sa isang pagtatrabaho rito. Nagkataon lang na nangangailangan ng ekstrang karpintero, yung foreman ko. Nakikita ko ng madalas ang anak ko. Yung ba? Jacob, si Julius, ang anak ko si Nondo. Siya ang pinakamalaking dahilan. Kaya nagpursige akong makapagtrabaho rito. Hindi na ako kailangan mag-abang at tumingod sa harap ng bahay nila para makita ko lamang siya. Ay dito, araw-araw ko siya nakikita. Dahil siya ang may pinakamataas na posisyon dito. Umiiwas nga lang ako sa kanya para hindi niya ako makilala. Pero kontento na ako at masaya. Basta madalas kong nakikita ang anak ko. Oo, lagi nakatingin kay Julius. Baka madisgrasya ka dyan sa pagtatrabaho mo. Hindi. Dahil ako, nabali ang andam ng pinutsa ka. Mahulog ka! Mahulog ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan.
Nadia, kanina pa kita inaabangan dito sa iskinita. Bakit? Anong problema niya? Ikaw, Si Amanda. huwag mo akong tawagin tiya at hindi kita kinikilalang kapamilya. Hindi naman ho ako magpipilit na ituring niyo akong kapamilya. Sobra ka na sa kayo. Sobra. Kahit sa harap ng ibang tao, hindi mo na ako nire-respeto. Hinihiya mo ako. Paano kayo lagi nag-uumpisa ng problema? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Kanina sa harap ng simbahan, harap-harapan, kinampihan mo yung bata magsasampang isa laban sa akin. Hindi lang kita pinatulad, ha? Dahil ayoko mag-iskandalo sa harap ng maraming tao. Pero ngayon tayo lang ang narito. Tuturuan kitang lumitaw sa akin. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo akong sasaktan. At ano? Lalabanan mo ko? Ha? Sige! Lumabas ko! Hindi lang kayo ang marunong manungkaliwa. Hindi ako magpapatalo sa'yo, maldito ka, maldito! Kayo ba rin na-disgrasya kanina habang nagtatrabaho? Hindi naman ako, Julius. Nagkaroon lang ako ng konting galos at bugbog sa balakang ko dahil sa pagkaulog ko doon sa andami yung anak. Huwag niyo akong tawagin, anak. Julius, Kung nalaman ko lang kagad, napapasok kayo dito sa construction, hindi ko kayo tatanggapin. kaya ko pa namang magtrabaho. Kunin niyo to. 5,000 yan. Salamat, anak. Mula ngayon, ayoko na makita pa kayo dito sa site. Julius? Huwag na kayo magpakita sa akin kahit kailan. Seko? Sinon? Umiiyak ka? Hindi. Huwag ka nang magkaila. Gabi na. Nakahiga ka na pero gising ka pa. Alam ko hindi ka makatulog dahil ba sa pagkahulog mo sa dambyo? May masakit pa sa katawan mo. Wala, Sinon. Konting galos lang naman ang napalakos pagkakadisgrasya ko kanina sa site. Mahirap ang trabaho natin sa construction. Aminin ko, dahil sa edad ko, nahihirapan na akong magtrabaho. Pero baliwala sa akin ang hirap ng katawan. Makapagtitiis ako. Ang mas mahirap sa akin, ang masakit sa loob mo, ang ginawa sa akin ni Julius. Ang pagtanggal niya sa'yo sa trabaho. Hindi lang yun. Masakit sa akin na natanggal ako sa trabaho. Hindi dahil mawawalan ako ng hanap buhay. Kundi dahil hindi ko na makikita ang anak ko. Ang anak ko na ayaw na akong makasama pa't makita. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganon si Julio. Kinahihiyan na ako, Simon. Hindi man niya sabihin maliwanag na ayaw niya magkaroon pa ako ng kaugnayan sa buhay niya. Ayaw niyang malaman ng lahat na ako ang ama niya. Na may ama siyang ex-convict na nabilanggo dahil sa pagpatay. Dahil lang ba sa ayaw niyang mabatikan ng kanyang magandang reputasyon at katayuan sa buhay? Mababayaan ka na niya? Hindi tama yun, Diego. Dahil sa pagpapapaya sa iyo ni Julius, nakatira ka sa parong-parong na ito.
Nagtitiis matulog sa pahabang bangko dito sa labas ng bahay. Nilalamig, nilalamok. Ako naman ang may gustong dito matulog dahil komportable ako rito at hindi na kailangan ng electric fan. Hindi ka komportable rito, pare. Mahirap ang katayuan mo rito sa pader namin ng apo ko. Napakahirap. Kaya naawa ko sa'yo. Awang-awa ako sa'yo. Pare, Ang tutusin, hindi ka dapat magtiis ng hirap. May anak kang magandang buhay na dapat kumupkup sa'yo. At magbigay sa'yo ng kaginhawang tinatamasa nila ng kanyang pamilya. Pero natitiis at natin niyang maghirap ka. Dahil sa labis niyang pagpapahalaga sa kanyang reputasyon at katayuan. Pare, walang kwentang anak si Julius. Wala siyang kwentang tao. Nadia, nagsumbong sa akin si Tita Amanda. Nag-away daw kayo. Kasi nag-upisa ng away namin, Julius. Hindi mo siya dapat pinatulan. Siyahin ko siya. Matanda na. Parang magulang mo na siya. Na dapat walang igalang. Paano ko siya igagalang? Kung hindi naman ka-respeto yung ginagawa niya. Matanda na siya pero wala siyang pinagkatandaan. Hindi nalalala ang gulo kung nagpasensya ka na lang. Ay nako, Julius, hindi. Kahit anong sabihin mo, hindi ako magpapapigil sa tiyan mo. Magkamatayan na kami kung magkakamatayan. Siyang pagita. Kahit saan, mayroong makikita. Bulaklak na maputi at kahali-hali na. Kung gusto mo ikaw maging maganda, bumili ng bulaklak ng sampagita. Ang sampagita. Wow! ang ganda naman ng tula mo, Althea. Lolo Diego, sa'yo po pala. Ano po? Kawahan ng Diyos. Masisimba po kayo? Hindi. Dumaan lang ako rito sa simbahan. Magdadasal lang ako sandali bago ko tulungan si Lira sa paglalako ng merienda. Uy, kumusta ang pagtitinda mo ng sampagita? Okay po. Nagbenta na po akong dalawa. Bibili ako ng dalawa para apat na ang iyong benta. Salamat po. Salamat lang ba? Wala bang kiss? Sige po. Sige po ako sa pisngi ninyo bago ko kayo pagbenta ng sampagita. Nakasarap naman. Matanda ka. Bakit ka nagpapahalis sa apo ko, ha? Lola Lola? Matandang mapagsamantala. Hindi po ako mapagsamantala. Gusto ko lang pong matikman ang halik ng isang apo. Kaya... Papalusot ka pa, ha? Ang sabihin mo, tigapal ka. Mga batang binibiktima mo. Pati apo ko ay magsasamantalahan mo. Eh, maya ka. Matandang maya. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ay, Lolo Diego, kung nakita ko lang po awayin kayo kanina ng lola ni Althea, baka napatulan ko pong matandang yun.
May katuwiran naman siya magalit, Lira. Naku, nagpahalik lang po kayo sa apo niya sa pisngi. Pagbibintangan na kayo mapagsamantala. Eh, sukat nagpahalik ako kay Alte. Ay, hindi naman kami magkaano-ano. Eh, wala naman pong mali sa yung pagpapahalik niya sa apo niya. Kahit na, nagkamali ako. Kaya humingi ako sa kanya ng dispensa. Pero galit na galit pa rin siyang inilayo sa akin si Alte. Lolo Diego, bakit niyo po sinusundan ang tingin yung teenager na yun na nasa kabilang kali? Kanina pang pagdaan nila, napansin ko na laging nakaalala yung binatili sa tila ama niya. Iniingatan niyang madapa yung matanda. Lolo Diego, Lira, kapag nakakakita ako ng mga magulang na inaasikaso, pinagmamalasakitan, at minamahal ng kanilang mga anak, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkalungkot ng pagkaingit. Lolo, Hindi ko kasi natikman ang kasikasuhin. Pagmalasakitan at mahalin ng sarili kong anak. Kaya naiinggit ako sa ibang mga magulang na may mga anak na mapagmahal. Inggit ako sa kanila. Lola Amanda, kalma na po kayo. Ako, Oswald. Hindi ko mapigilang manggalaite kapag naalala ko ang pag-aaway namin kanina ng nanay mo. Wala naman po akong pwedeng kampiyan sa inyong dalawa eh. Alam ko, pwede mo ba naman kalamanin ng nanay mo? Pero may araw din siya sa akin. Pag-uwi ko po, wala sa amin si Mami, kaya dumaan po ko rito sa inyo. May kailangan po sana ako. Pera? Opo sana. Baka meron kayong pambloot ko na lang sa mga katropa ko. Eh bakit mo naman ibublow out ang mga kaibigan mo? Secret po. Bahala ka na nga. Kung ayaw mong ipaalam sa akin, sige ka. Alam ko naman pong hindi nyo ako kayang tiisin eh. Okay. Sige na. Magkano ang kailangan mo? Lolo Baston! Teka. Bis maganda. Sandali. Huwag mo ikurok yung postcard mo papalay mo sa amin. Bibili kami ng tinda mong kwek-kwek at sa malamig. Bibili lang kayo? Ihahawakan niyo pa ang kamay ko? Masyado ka naman suplada. Nahawakan ka lang sa kamay, galit ka na. Eh kung hindi lang sa paghawak sa kamay mo ang gawin namin. Tama. Kung lapusin at halikan ka kaya namin. Sumok kayo nang makita niyang hinahanap ninyo. Subukan pala, ha? Uy! Naku, lambot kang pewang mo. Talagang gaya kasi ka namin ang halik. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo kong pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ano kayo? Huwag yung patuloy niya! Uy! Alex! Gusto magpakabayani, oh! Hoy! Sino ka bang gago ka? Malas mo! Nakialam ka! Mamalasing ka sa amin, oh! Pulping ko namin! Hindi kayo tatama sa akin! Kahit pagtulungan niyo pa ako, hindi ko kayo aatrasan! Gagamitin ko sa inyo lahat ng malalaman ko sa self-defense! Kalit! Kakarotista pa yan! Saglit tayo ba? Sinatandaan mo ako! Hindi mo ako! Pagbalik kayo dito mga duwan!
Paniwalang ang lira na yun, Alex. Sa acting natin. Oo nga, Ben. Bidang-bidang dating ni Oswald. Mga tol. Oh, ayun si Oswald. Sumunod agad sa akin dito sa skinita. Ang galing nyo, Alex. Ben. Ginalingan nga namin ang acting namin, pero... Tinutuwa mo naman yung pagsapak at paggandak mo sa amin kanina. Pasensya na kayo. Babawi na lang ako sa isang restaurant. Talagang susulitin namin ang kain at inom sa ipinagawa mo sa amin. Oo, ba? Para bumango ang papel mo sa chicks na kursunada mo. Malamang, bumilid siya sa'yo at maging shota mo na siya. Dahil sa pagtatanggol mo sa kanya, ha? Drama lang pala ang ginawa mong pagtatanggol kanina kay Mira. Hindi na dapat ginawa yun. Oswald, sinong gurang na yan? Hindi ko siya kilala. Oh, hindi mo pala kilala eh. Bakit siya nakikiram sa atin? Babanggayin pa yata ang tropa natin, ha? Gulpin kaya natin ang pakamerong gurang na yan. Sige, tol. Pagtulungan natin. Lumpuhin natin. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, ganito ang kasaysayan. Ay, Ikay, ang tawag mo sa akin, Nadia. ano po kayo na asawa ko? Ginan ko. Bakit po? Natutuwa lang ako. Pagpasalamat dahil kinikilala mo ko. Akala niyo, itatatua ko rin kayo? Tulad ng ginagawa sa inyo ng inyong anak. Nadia, Alam ko po, hindi masaya si Julius sa paglaya niyo. Na matagal siyang nagpabaya sa inyo. Pero hindi naman po ako katulad niya. Kung ikinakahiya po niyang malaman ng iba na may ama siyang dating bilanggo, ako po hindi. Buong puso ko po kayong tinatanggap bilang bilang ko. At tatanggapin ito sa aming tahanan. salamat. Maraming salamat. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto ko pumunta na kayo sa amin. Hindi na, Nadia. Ayokong ako pang maging isa ng hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Pasok po kayo. Hindi na. Wala po ngayon si Julius dito. Alam kong nasa site siya sa mga oras na ito. Naparito lang ako para kumustahin si Oswald. Alam niyo napaaway ang anak ko kahapon? Napaaway rin ako sa mga nanakit kay Oswald dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Oh, Buti na lamang may lapad ang mga barangay tanong sa eskinita kaya sinantanan nila ako at iniwang kami ni Oswald. Kaya nakauwi ang anak mo. maayos naman po naging ang niya. At nagkaayos na rin daw sila nung mga nanakit sa kanya. Salamat po sa pagtatanggol niya sa anak ko. Katungkulan kong ipagtanggol ang ako. Para sa inyong mga kapamilya ko, Nadia, handa akong itaya ang buhay ko. Mami, bakit hindi niyo agad sinabi ko sinong Mandiego na yan? Pinaalam ko na sa'yo na lolo mo siya. Dahil narinig ko ang usapan niya sa labas ng gate kanina. Wala naman akong balak na maglilin sa'yo. Dapat, Mami. Dahil ayoko sa lahat yung niloloko ako. Dahil ang panlulokong ginawa sa inyo ni Daddy nung bata pa ako.
Pinapaniwala niya akong matinong siya, responsableng padre di pamilya at tapat sa inyo. Kaya ang taas-taas ang pagkakilala ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako at nagmamalaki na siya ang naging daddy ko. Pero nung nalantad sa akin na niloloko niya kayo at babaero siya, gumuho ang mata sa pagkakilala ko sa kanya. Nawalan ako ng respeto sa kanya. Hindi katulad ng daddy mo, ang kanyang ama. Wala rin akong tiwala at respeto sa matandang yun. Oswald, Kaya pala sa una pa lang na nakita ko siya, mainit na agad ang dugo ko sa kanya. Siya pala ang ama ni daddy. At daddy pa pala isang bilanggo. Kaya pareho lang sila ni daddy na hindi dapat nagala. Kala namin ni Alex, hindi ka darating dito sa suki nating eatery. Akala namin, nagtampo ka na sa amin, Paul. Nagtampo ko sa inyo, eh di sana hindi ko na kayo sinupot sa pandaya niyo sa akin dito. At hindi ko na sana kayo pinakain. Kala namin, nakalimutan mo na yung pinagsamahan natin eh. Natuloy mo naman sa amin, totoo pang hindi pagkakaintindihan ko minsan. Wala na sa akin yun. Ayuhukan na natin yun. Kaya nga, dahil nagkaisa tayo, yayayain ka namin ni Bella. Basta, madalas tayong paglibangan. Parang selebrasyon sa pagkakaayos uli ng ating samahan. Sigurado malilibang ka rin sa pagsasamahan namin sa iyo. Magkakapela ka pa. Kapag binuelas ka. Eh, sa inyo ba ako yayayain? Kasi, Sino? Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Amanda, para po sa inyo. oh, ay salamat. Abay, magano yan tayo sa Julio. Okay lang ho yan. May nakontrata ka na naman babago at malaking project. Meron ho. Kaya dumaan muna ako rito para iabot ko sa inyo bago ako umuwi. Ay naku, buti naman. Hindi na talaga mapigilan ng inyong pagyaman, ano? Dahil ho sa inyo, kaya hindi ko makakalimutan na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil malaking tulong niyo sa akin. Hindi ko naman pinabayaran yung mga naitulong ko sa'yo nung nag-aaral ka pa. Masaya po akong tumunaw ng utang na loob sa inyo, tita. Kung hindi lang nga kayo magkakontra ni Nadia, ang gusto ko, kumisa na kayo sa amin. Ay, ako huwag na. Salamat na lang. Kahit tawasin mo ako, hindi ako pipisan sa inyo. Ay, kapag nakasama ko sa iyo sa buong yung asawa mo, madadala yung buhay ko. Lalo pa nga kung sa inyo titira si Diego. Yun ho ang malabong mangyari. Dapat lang, ano? Sabihin ho masama akong anak. At walang utang na loob sa magulang. Pero hindi ako papayag na dahil kay Itay, masira ang magandang reputasyon ko sa mundong aking ginagalawan. Nahihirapan ka yata sa pagdulog kay Lira sa pagtitinda ng merienda. Ay, hindi, Simon. Madali lang namang magluto ng kwek-kwek at magtimpla ng malamig. Saka magaan lang itulak yung postcard. Kasi kapag nahihirapan ka, pagpahinga ka lang dito sa bahay. Kahit pa paano, hindi tayo sasala sa oras ng pagkain. Mas gusto ko nakatutulong sa inyo ng apo mo, Sinon. Akala ko nahihirapan kayo. Kasi kanina, pagkatapos natin maghapunan, napansin ko, nakaupo ka na naman dito sa labas ng bahay. Malungkot na nakatingin sa malayo. Para
Parang napakalalim na iniisip mo. Napapabuntong hininga pa ng malalim. Naiisip ko lang ang anak ko. Si Julius na naman. Mula nang mabinanggo ako, pinabayaan na niya ako ng tuluyan. Kahit nakalaya na ako, ayaw pa rin niya akong makita. Ayaw rin niya akong makasama. Para ako yung may sakit na nakahahawa. Na iniiwasan at pinandidirihan niya. Pare, masakit pare. Matitiis ko. Matatanggap kong itakuin ako ng buong mundo. Pero hindi ko kaya. Hindi ko matanggap na ikahiya ako sa sarili kong anak. Parang sinalimutan na ni Junior na meron pa siyang ama. Para hindi ka na lalong masaktan. Para hindi na lalong maghirap ang kalooban mo, pare. Hindi ba? Maaaring kalimutan mo na rin meron ka pang anak. Hindi ko magagawa yung pare. Diego, sa kabila ng pagpapabaya sa akin ni Julius, sa kabila ng pagiging masama ng anak, mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin ang anak ko. At labis pa rin akong namumulila sa kanya. Labis pa rin akong nananabig sa kanya. Anong kailangan niyo? Suhan, nariyan ba ang namin mo? Wala, umalis na kayo. Sige. Alis na ako. Suhan! Bakit hindi mo pagsabihin ng lolo mo? Mami, hindi ko kinikilala ang lolo ang taong yan. Nakakaligbadbaran ako sa kanya. Suhan! Hayaan mo na siya, Nadia. Pasensya na po kayo sa akin niyo. Wala kang anumang aalalahanin sa akin. Naiintindihan ko siya, Suhan. Matatanggap din niya kayo. Yan ang ipagdarasal ko. May kailangan sana ako, kaya ako na pa rito. Bibigyan ko kayo ng panggastos. Hindi pera, Nadia. Maaari ba akong makahingi ng litrato ng asawa mo? Litrato mo din, Julius? Nasasabik ako sa anak ko. Gusto ko siyang laging makita. Kahit sa litrato magnabi. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Ano? Pera na naman, Oswald. Bigyan ako, Mami. Abay, bibigay ko lang sa'yo kahapon. Ba't lang yun? Saan mo ba ginagastos yung pera hinihingi sa akin? May mga nilalakad po kasi ako. Baka naman nalululong ka na sa masamang bisyo. Mami, hindi ko Wala akong may bibigay sa'yo. Mami, Wala akong pera. alam mo naman hindi ako nanghihingi ng pera kay Daddy. Ano paano nakikipagtigisan ka sa kanya? Mami, huwag din naman akong pagdamutan. Wala tayong balon ng pera. Laki ng kinikita ni Daddy. Mawawalan ba kayo ng pera? Nagastos ko na yung huling binigay sa
akin ng daddy mo. May kahadiyero kayo sa kwarto niya. Hindi ko mabubuksan yan. Daddy mo lang ang nakakaalam ng kombinasyon sa pagbukas ko. Kayo lamang ako. Kahit minsan hindi ako napahiya sa kanya kapag lumapit ako. Alam na naman tayo, Oswald, Alex. Oo nga eh. Sandali lang, kasi matagal na kasi yung pera natin. Pareho kasi tayo malakas kumaya. Ang naman tayo natin. Malaki nang natatalo sa atin, ha? Oo nga eh. Kailangan makabawi tayo. Paano tayo makakabawi? Silensya ko na, Tol. Pinagiyatan na ako ni Mami sa pera eh. Yung lola ko sana, madaling kong paglambingan. Pero magkano lang, magdedelayin ako sa kanya. Tol, may paraan para magkaroon tayo ng puhunan. Umutang tayo eh. Utang? Oo, Oswald. Nakabawi lang tayo. Lumapit tayo kay Don Filimon. Yung tiyuhin ko sa pinsan na talaga nagpapautang sa gaya nating sukin dito sa kasino. Okay sa akin yan, Des. Ikaw, Oswald. Okay rin sa akin. Eh, kaya lang mga tol, baka magaling tayo sa utang. Naritong tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, margininto ang kasaysayan. Panginoon, muli po akong narito sa inyong banal na tahanan. Nakaluhod paharap sa altar upang muling magsumamo sa inyo. Muli po akong lalakad ng paluhod patungo sa inyong altar. Hindi po ako magsasawang paulit-ulit na itulog sa inyo ang labis na nagpapahirap sa aking kalooban. Si Julius, ang nag-iisa kong anak. Dugo ng aking dugo at laman ng aking laman. Siya po ang pinakamagandang regalo niyo sa akin. Sa buong buhay ko. Tinuring kong pinakamahalagang hiyas na mula pa sa kanyang pagkabata ay akin ang pinakaingatan. Na minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Ipinagpapasalamat ko po ng labis na natupad ang pangarap ko magkaroon sa ng magandang buhay at kinabukasan. Pero bakit po naglaho ang kanyang pagmamahal sa akin? Bakit po, Panginoon? Bakit niya ako pinabayaan? Nakikiusan ako, Panginoon. Nagmamakaawa. Ipuin niyo sana ang puso ng aking anak upang maunawaan niya ang labis kong pagmamahal sa kanya. Upang makasalan niya ang bigat na dinadala ko sa aking kalooban. Naniniwala po ako sa inyong kapangyarihan, Panginoon.
Asa po ako na tiringin ninyo ang aking pagsusumamo at karailan. Pero kailan, Panginoon, kailan ko po matitikman ang pagmamahal ng aking anak na labis-labis kong pinananabikan. Lolo Sinon, magandang umaga po. Ikaw pala, Oswald. Magandang umaga rin sa'yo. Saan mo ba lakad niyo? Papasok na ako sa trabaho. Ingat po kayo ha. Salamat. Ano? Lolo Sinon, May gusto ko yatang sabihin. pwede mo kaya na Ano? maging kaibigan ko ang apa niyong silira? Tito Filemon, magkamag-anak mo tayo. Pamangkin niyo ako sa pinsan. Wala akong kamag-anak pagdating sa negosyo. Pinautang ko nang wala kayong collateral ng grupo nyo dahil suki kayo rito sa kasino. Nakakabayad naman po kami sa mga nauutang namin sa inyo. Oo, nung una. Mahit kayong magbayad. Dahil paminsan-minsan ako kaming binubuenas eh. Kaya nga kahit malaking halaga ng hinihingi nyo, nagbibigay pa rin ako. Pero nitong mga nakaraang araw, sumasablay na kayo sa pagbabayad. Nagkasunod-sunod po kasi kaming minalas eh. Hindi ko na problema yun. Hindi niyo na ba kami mapapautang? Malaking halaga ng atraso nyo sa akin. Babayaran po namin kayo. Siguruhin nyo at madaliin. Dahil mainipin ako. Kailangan ko rin paikutin ang punan ko. Paano ko kami makakabayad kung hindi niyo kami pautangan? Problema nyo na yun. Magbayad muna kayo. Bago ko kayo pautangin ulit. Dito Filemon, Lahat na ayoko. Ang sinusuba ako. Kaya magbayad kayo sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil masama akong magaling. Gumagante ko sa mga palasubat. Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, magininto ang kasaysayan. Lolo Sinon, kanina niyo pa po binabang niyo sa akin ang Oswald na yun. nagbago na siya, Lira. Ano po ba ipinakain niyo sa inyo? Anak, Para pinagtatanggol niyo pa siya eh. Minsan na nga niya kayong binastos. Ilang na kayo inambahan pa kayo ng suntok. humingi na siya sa akin ng dispensa. At pinatawad ko na. Parang hindi po ako makapaniwala na magbabagong Oswald na yun. Ako nang nakikiusap sa iyo, Apo. Lolo. Para sa akin. Hindi mo ba maaaring maging kaibigan si Oswald? Mami naman. Oswald, huwag mo akong kulitin. Tuwing hihingi lang ho ba ako sa inyo ng pera? Lagi kayong walang pera? Eh, kakataw mo na akong hawak kapag nangihingi ka. Tsaka, ano ba bang pagkakagastusan mo? Nandito naman sa bayang lahat ng mga pangailangan mo. May mga personal ho akong kailangan na pagkakagastusan ko. O hintayin mo magkapera ko. Mami. Pag sinabi ko wala-wala, kahit anong sabihin mo, wala akong maibibigay sa'yo. Julius. Sinon, Sorry, hindi. Sorry. hindi niyo pa akong wag-respeto. Hindi ko na ulitin.
tawagin kayo sa pangalan niyo. Dapat. At hindi ko nababanggitin sa inyo ang kaibigan ko. Kapag lumabas pa sa bibig niyo ang mga salita at pangalang hindi ko gusto, tanggal na kayo sa trabaho ninyo. Naiintindihan niyo? Althea, wala kang pagbabago. Salamat po sa palakpak, Lolo Diego. Magaling ka pa rin tumula. At At ano po, Lolo? kahit kinagalitan ka na ng lola mo at pinagbilinan kang lumayo sa akin, ay nang makita mo ko yung lumabas sa simbahan, nakangiti kang lumapit agad sa akin. Nagmano at tinulaan mo pa ako. Kasi naman po, napahiya po ako sa inyo. O bakit ka mapapahiya sa akin? Wala naman po kayo ginagawang masama. Pinagsalitaan kayo naman sa sakit ng lola ko nung isang araw. Pinagmamalasakitan ka lang ng lola mo. Ayaw lang niyang mapahama ka. Hindi naman po ako naniniwala sa binibintang niyo sa inyo na mapagsamantala kayo sa mga batang gaya ko. Mabait ka talagang bata, Althea. Kaya bibili uli ako sa iyo ng sampagita. Dalawa. Salamat po. Kukuha lang ako ng pera sa aking pitaka. Opo. Ay, Lolo Diego, may nahulog po sa pitaka niyo. Ito po, litrato. Litrato yan ng anak ko, Althea. Ay, Lola, niya. Ano ba? Hindi ba pinagbilinan kita? Huwag kang makikipag-usap sa matandang yan. Ibili lang po sila ng pagkita, Lola. Wag mo siya pagbilan. Sinisilaw ko lang niya sa pera niya para maging maamo ka sa kanya. Para mapagsamantalahan ka. Nagkakamali ho kayo ng paratang sa akin. Aminin mo ba? Pitapay ka. Lola, ang bait po si Lola Diego. Huwag mo siyang ipagtanggol. Halika. Sa ibang lugar ka na magsigaw sa pagkita. Lola, ang buhay mo magalit. Huwag niyo hong kalagkarin ng bata at baka madapa. Wala kang pakialam. Ano lang gawin ko sa apo ko? Matandang mapagsamantala. Mayak! Mayak! Balikan natin ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, maginiblo ang kasaysayan. Mahigpit ang banta sa amin ni Don Filemon. Pansuhin ni Bernal, nautangan namin ng malaking halaga. Salamat sa layo. Ang sinusuba ako. Kaya mas mahigpit sa kasaysayan ng aling panahon. Dahil mas kumahal na magalit. Kumaga. Kapag hindi kami nakabayad ni Naver at Alex kay Don Filemon, baka kung ano gawin sa amin ng matandang yun. May mga tauhan pa naman siyang gun. Baka ipagulping na ang tropa namin sa mga tauhan niya. O kaya ipasandage kami. Paano kaya kung makakagawa ng paraan para magkapera? Teka, ano kaya kung habang wala rin ito sa bahay si Mami, maghalongkat ako sa kwarto niya? Oo nga, tama. Pinagdadamutan niya rin lang ako. Ako na ang gagawa ng paraan para makadilayin siya. Mabuti. Naiwan yung bukas ang pinto ng kwarto nila ng Daddy. Ayun yung kahadiyero. Kaso hindi ko mabubuksan yun.
Dahil sila nila nakakaalam ng kombinasyon ng kaha. Pero baka mayroon dito sa cabinet. Baka may makuha ko dito sa cabinet ni Mami. O kaya, kahit pera. O alahas na pwede kong isala o ibenta. Ano kung nasa ilalim ng mga nakatiklop na damit ni Mami? Pinakatago-tago pa niya. Ano to? Diary? Diary ni Mami? Nabasa ko nga. Alam kong darating din ang araw. Malalasan ang iniingatan kong at si Oswald ay hindi tunay na anak ng Julius, kundi anak ng una kong boyfriend na si Mike. Ang tunay na ama ni Oswald. Ako? Hindi ako tunay na anak ni Daddy? Oh, anong iniiyak-iyak mo, Althea? Wala ako. Wala ko, Lola. Layo lang kita doon sa matandang manyak. At inuwi rito sa bahay. Nagngangal-ngal ka na. Hindi naman po yung bahay ni Lola Diego. Sinabi ng tigilan mo ang pagtatanggol sa kanya. Ano yung hawak mo? Ha? Sinitrato po. Akin na nga yan. Sino ba ito? Sabi po ni Lola Diego, nitrato daw po yan ang anak niya. Kilala ko ang nasa litrato ito. Po? Kilala niyo po ang anak ni Lola Diego? Oo, Antea. Ang nasa litrato ito. Kilala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Wala tandaan ang nunal niya sa ibaba ng kaliwa niyang labi. Ang hanapin ito ay walang iba, kundi ang iyong walang niyak ama. Anong gagawin ni Althea ngayong mabatid niyang buhay pa ang kanyang ama? Anong gagawin ni Oswald matapos malantad sa kanya na hindi niya tunay na ama si Julius? Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Babes Angeles, Angelo Alcantara, at Leonel Benjamin Bilan, Jacob Candido. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bumuyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Anjing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni